Pagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 18. Sa umagang ito, hayaan niyo pong ihatid ko sa inyo ang ating short devotion na matatagpuan sa Bilang chapter 19 verse 9. Ito po ang salita ng Diyos. Ang taong itinuturing na malinis ang siyang kukuha ng abo ng baka at ilalagay niya ito sa isang lugar na itinuturing na malinis sa labas ng kampo. Itatago ito pero gagamitin ng mamamayan ng Israel na panghalo sa tubig na gagamitin sa paglilinis. Ginagamit ang seremonyang ito para mawala ang kasalanan. May mga seremonyang ipinapagawa ang ating Panginoon Diyos sa mga taga-Israel upang alisin ang kanilang kasalanan. Madalas, kinakailangan nilang pumatay ng isang hayop ayon sa ibig ng Diyos at iaalay ito sa Kanya. May mga nakalaan ding sapat na panahon at mga kautosang dapat sundin bago sila tuluyang nililinis at napapatawad ng Diyos. Magkaganoon man, noon at ngayon, nagpapatawad ang ating Panginoon. Nakakalungkot isipin sa ating bansa ngayon, tila nakakalimutan na ang pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Batid nating lahat ang bilang at dami ng mga taong namamatay araw-araw dahil lamang sa sila ay walang magawa dahil naliligaw po sila ng landas. Bagaman, naniniwala akong ang ilan sa kanila ay may pag-asa pa sanang magbago, ngunit hindi na nabigyan ng pagkakataon. Totoo, tayo ay uhaw sa katarungan at kapayapaan, ngunit ito ba talaga ang tamang paraan? Batid natin ng hinahanap nating pag-asa at kapayapaan ay tanging sa Diyos lamang natin masusumpungan. Ngunit para tayo mga taga-Israel noong panahon na sumisigaw na ipako sa krus si Kristo, patayin siya. Kahit batid natin ang dapat lamang ay humusga ay ang Panginoon Diyos at wala nang iba. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatawad ang Diyos. Iyan po ang malinaw na katotohanan hindi natin maitatanggi. Tayo, lalo na sa panahon ngayon, ay nasa ilalim po ng grasya at biyaya. Malaya tayong makalapit sa Diyos anumang oras o araw para makamit ang hinahangad nating kapatawaran. Maaari tayong manalig na gaano man katindi ang ating kasalanan, maging kasing itim man ito ng gabi, hindi ho kamatayan ang kabayaran nito pagdating sa Diyos. Kaya niya tayong linisin para maging kasing puti ng niebe at maging karapat-dapat sa kanyang kadakilaan. Kapatid, nagpapatawad ang Diyos. Ikaw ba? Nagpatawad na? May mga kasalanan ka ba na kailangan mong isuko sa Panginoon? May mga kapatid, kaibigan, o kapamilya kang hindi kayang mapatawad sa bigat ng kasalanan na ginawa nila sa iyo. Kapatid, lumapit ka sa Kanya ngayong umagang ito. Hayaan mong ipanalangin kita ngayong umagang ito. Panginoon Diyos namin dakila at banal, salamat sa iyong salita ngayong umagang ito, Panginoon. Panginoon Diyos, turuan mo kami, Panginoon, na magpatawad sa aming mga kapatid, kapamilya, Panginoon, na nagbigay ng kasakitan sa aming puso at damdamin, Panginoon. Hindi po namin kaya ito, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na mahalin sila, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na magbigay ng kapatawaran sa mga kapatid namin ito, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, na kayo po ay siyang pinatawad kami at gayon din ang dapat namin gawin, na patawarin namin sila, Panginoon. Kung may mga mahirap kaming isuko sa inyo, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na sumunod, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Amen and Amen. Salamat po mga kapatid, naway pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at patuloy na magpatawad sa mga kapatid, mga kaibigan na nakasakit sa atin. God bless po.